Matapos ang 27 taon, wala nang legal na balakid para maihimlay sa libingan ng mga bayani ang yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa botong 951, ibinasura ng Supreme Court ang mga petisyong tutol dito. Ayon sa korte, walang batas na nagbabawal na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Qualified daw si Marcos na ilibing doon bilang dating Pangulo, Commander-in-Chief at sundalo. Dismayado naman ang mga biktima ng martial law at mga petitioner sa naging desisyon ng Supreme Court. May report si Lia Manialac del Castillo. Wherefore, premises considered, the petitions are dismissed. Necessarily, the status quo ante order is hereby lifted. Sa botong 951, ibinasura ng Supreme Court ang petisyong pumipigil sa pagpapalibing sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ibig sabihin, wala nang hadlang para ilibing ang dating diktador sa libingan ng mga bayani. 2 beses pinalawig ng Supreme Court ang inilabas nitong status quo ante-order na pumipigil sa paglilibing sa dating Pangulong Marcos bago ang naging desisyon ngayon. Sa ginawang oral arguments din sa Korte Suprema noon, naging mainit ang diskusyon kung karapat-dapat nga bang ilibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, walang batas na nagbabawal na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, lalo pat naging presidente, sundalo, mambabatas at Medal of Valor awardee pa ito. Bahagi rin daw ng presidential prerogative ni Pangulong Duterte ang utos na ipalibing na si Marcos sa libingan ng mga bayani o kung saan mang pampublikong lupain basta't sumusunod sa purpose nito. Hindi raw maituturing na dishonorably discharged si Marcos sa pagpapatalsik sa kanya ng EDSA People Power. Wala rin daw mga krimen kung saan nahatulan ng guilty si Marcos. Puro kasong sibil daw ang mga nakahain laban sa kanya sa ibang bansa. Si Associate Justice Diosdado Peralta ang sumulat ng desisyon. Kabilang sa siyam na pabor sa desisyon ni Peralta, sina Associate Justice Arturo Brion, Presbiterio Velasco Jr., Lucas Bersamin, Mariano del Castillo, Jose Perez, Teresita de Castro, Jose Mendoza at Estela Perlas Bernabe. Ayon kay Associate Justice Peralta, ang malinaw, hindi raw nahatulan si Marcos para sa anumang imoralidad. Hindi man daw masasabing ganap na mabuti si Marcos, hindi rin daw maaaring sabihing masama siya, kundi isang taong nagkamali lamang. Sabi naman ni Associate Justice Perez, wala na rin daw galit ang sambayanan o national damnation kay dating Pangulong Marcos dahil sa malaking botong nakuha ng anak nito na si Senador Bongbong Marcos sa nakaraang eleksyon. Ayon naman kay Justice Mendoza, hindi sinasabi ng SC na totoong karapat-dapat na mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang desisyon daw dito ay dapat nang ipaubaya sa diskresyon ng Pangulo. Nakikisimpatya rin daw ang korte sa mga biktima ng martial law, pero hindi raw ibig sabihin nito na i-rewrite ng kanilang desisyon ang kasaysayan. Sa kabilang banda, 5 naman ang kontra sa desisyon. Kabilang na si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon sa kanya, napakakitid na pananaw ang pagsabing issue lamang ito ng pagbibigay sa karapatan ng isang sundalo sa isang military burial. Mistulang nakakababa raw ito sa tungkulin ng Estado na kilalanin ang sakit na dinanas ng mga biktima ng mga Marcos at ng martial law. Hindi raw sapat na dahilan na magkakaroon ng national healing kapag inilibing doon ang dating Pangulo. Si Senior Associate Justice Carpio naman, sinabing maituturing na pinakamatinding uri ng dishonorable discharge ang naging pagpapatalsik kay Marcos sa opisina. Sa tingin naman ni Associate Justice Leonen, hindi tulad ng mga hari, ang karangalan ng mga Pangulo ay nakakamit at hindi ibinibigay. Ang taong bayan lang daw ang maaaring magsabi ng posisyon sa kasaysayan ng isang Pangulo. Hindi raw act of national healing ang paglibing kay Marcos, kundi paglimot sa ating kahihiyan. Nag-inhibit naman sa deliberasyon at botohan si Associate Justice Bienvenido Reyes dahil naging classmate niya sa San Beda College of Law si Pangulong Duterte. Nagtungo sa Korte Suprema si Ilocos Norte Governor Amy Marcos. Nag-alay siya ng bulaklak sa logo ng korte. Kasi mo, yellow pa yung bulaklak. Hindi kaya tayo, lahat tayo Pilipino. Hindi naman state funeral, kundi libing lang ng isang kawal, ng isang sundalo ang minimithi ng ama ko. Malibing lang siya sa libingan, simple, at katulad lang ng pangkaraniwang sundalo, ayos na. Nagpasalamat din si Senador Bongbong Marcos, patunay raw itong itinataguyod ng korte ang rule of law. Dapat ang tingin natin dito ay isang pagkakataon na at isang hakbang na para simulan na natin ang pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino. Ito ay isang pagkakataon na masimulan ang paghilom ng mga sugat ng mga nakaraan. Sa ngayon, wala pa raw petsa kung kailan balak ng pamilya na ilibing ang dating Pangulo. Marcos! Marcos!
Sa labas naman ng korte, nagdiwang ang mga Marcos supporters. Meron pang naiyak. Ang tagal ko na po namin pinaglalaban. Gabi-gabi ko pong pinagdadasal na magkaroon po ng katugunan ng Panginoon na maipilibing na po sa libingan ng mga bayani ang aming dakilang Pangulo. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Bam Aquino. I think I'm quite disappointed with the Supreme Court decision. You're left scratching your head, no? Kung bakit ganito yung nangyari. A lot of the petitioners, kasama na rin tayo, wanted them to appreciate the case at the level of history, not just technicalities. Ang mga biktima ng martial law at mga nagpetisyon kontra sa paghimlay kay Marcos sa libingan ng mga bayani, magkahalong galit at lungkot ang naramdaman. Plano raw nilang umapela pag naging pinal na ang desisyon ng Korte Suprema. Nanginginig ang katawan ko, nangihinayang ako. Dito sa Supreme Court na inaasahan namin na kakatig sa sambayan ng Pilipino. Ang sinasabihan nila na closure at unity at kalimutan na lang, kami pa nanadihado. Sila ang nandihado eh. Sabi ko nga, dapat sa kanila i-address yung kalimutan nyo na kayo ilibing pa yun sa libingan ng mga bayani. Sabi ni Vice President Leni Robredo, lumusot man sa legal technicality ang paghihimlay kay Marcos pero hindi sa moralidad at diwa ng people power. Ang hindi raw pag-ako ng pamilya Marcos sa mga kalupitan noong rehimen ay insulto sa mga Pilipino. Para naman sa Commission on Human Rights, hindi mabubura ng SC decision ang mga human rights violation noong panahon ng martial law. Ang Malacanang, umaasa raw na sa desisyon ng Korte Suprema, matutuldukan na ang issue tungkol sa pagpapalibing sa dating Pangulo at magpatuloy ang pag-usad ng anilay bansang payapa at patas sa lahat. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.